Uy, I miss my camera. Makahilak ko sa akong camera. Tatry kong mag-video. Tingnan natin kung makasugakod ang aking camera. Matatawid ng camera ko yung Q&A video na to. Kasi tinatest ko yung camera ulit. Ito yung old camera ko na akala ko nasira. Pero yung mga batteries lang pala yung sira. Hopefully, batteries lang talaga. So, itetest ko yung mga batteries para itapon ko na yung mga sira and then replace ng bago. Kasi okay pa naman yung camera itself. Pati yung memory card. Siguro, once in a while, mag-press lang ako ng record para sure na ma-record talaga. Ngayon, mag-record na. Para sure talaga na hindi mawala yung clips ko. Uy, si Khalil ha? Padari. So, for today's video, ayun nga, gagawa ko ng Q&A video, guys. Nag-post ako sa Facebook and Instagram kung may mga questions kayo. Kasi nga, gusto ko mag-film ng video. And tamang-tama na, ano ko na to, na-charge ko na to mga batteries. So, tingnan natin kung kaya niya yung isang Q&A video. Hindi pa ako nag-skincare. Kakatapos ko lang kasing maligo. Masa ba ito ako? Ay, akong ilo. Ayan, kakatapos ko talaga maligo, hindi pa ako nagsusuklay. A-answer ako ng questions while doing my makeup. Pinakaunang question from Glenn Alivio, bakit ang gwapo po ng husband niyo? Sige, sagutin mo yung tanong. Tanungin mo yung sagot. Tanungin mo yung sagot. Tanungin na lang ang sagot. So, maglalagay muna ako ng skincare. Yun yung first question natin for today's video. Bakit daw ang gwapo ng husband ko? Tapos yung nagtanong, galing din naman sa husband ko talaga. So, parang nag-expect siya ng magandang kasagutan. Ayan, yung gamit kong serum, ito yung nilalagay ko right after maligo talaga, guys. Yung CeraVe Beauty Poreless White Glow Serum. Ayan, nakita nyo na to sa previous video ko. Ito pa rin yung gamit ko. Paubos na nga yung, ito third bottle ko na to and paubos na siya. So far, okay naman siya. Hindi ako nag-breakout. Parang nakakatulong nga siya sa sa skin talaga. Kasi, I think last week may tumubong mga pimples dito. Binabad ko dito. Parang nawala naman siya. Next na nilalagay ko is sunblock. Pero hindi ko nakuha yung sunblock. Si Khalil kasi, guys, natutulog sa master's bedroom namin. Kaya, nagano lang ako, nag-ikyas-ikyas lang ko bang para kunin ko mga makeup ko. Eh, hindi ko nakuha yung sunblock. Ayan, hindi ko nga nakuha. Wala akong sunblock dito. Pero yung ginagamit ko sanang sunblock is yung sa Rix Skin. Wala akong sunblock dito. Sunblock sana yung sunod na gagawin ko, pero wala nga akong sunblock. So, diretso tayo sa question. From LOVE or Love. Hi po, Chinkitita. Ngayon na dalawa anak niyo, may plan po ba kayong kumuha ng katulong? Alam ko po, mahirap talaga maging isang hands-on mom with 2 kids. Puro kasi wala na kami gaanong vlog, kaya hindi na kayo na-update. Pero, ayun. Don't worry, pag okay na talaga tong camera ko, mag-vlog na ako. Actually guys, andito pa rin naman si Mariel. Nakabalik naman na si Mariel, and then since ayun nga, meron kaming newborn ngayon. Maglalagay muna ako ng guys, concealer. Yung gamit ko is from Maybelline Instant Age Rewind Eraser. Yung shade is 120 Light. Ayan, hindi ako magpa-foundation ngayon. Powder and concealer lang. Kasi grabe yung eyeballs ko. Night shift kasi ako. So, ayun nga. Ang dami naming nakuhang katulong para kay Kelsey. Bantay ni Kelsey ba? Hanggang sa nakuha namin yung bantay niya ngayon. Mi, masabtan ra to mi. Bisa nakuha ko kasabot. Ang daming dumaang katulong before namin nakuha tong katulong namin ngayon or yung bantay ni Kelsey ngayon. Grabe talaga yon, as in tatlo. Pang-apat na yung nagbabantay kay Kelsey ngayon. Pang-apat na siya na nakuha namin. Ikaupat na siya nga helper na nakuha namin para kay baby Kelsey. Kasi yung mga previews, yung tatlong previews, issue guys. Ewan ko, hindi naman siguro nanonood ng vlogs yun.
Yung isa, ay hindi ko na lang susunod-sunod. Basta yung isa, parang in-scam kami. Pumunta dito na buntis pala siya. Tapos, ayun, nagpaalam na uuwi muna. And then, babalik lang daw. Pero of course, expected na namin na hindi na babalik. Nanghiram pa ng, nanghiram pa ng pera. Basta ang daming issue. So ayun, hindi na nga bumalik. Tapos hindi na rin binayaran yung utang niya sa amin. Ayoko na rin siyang guluhin. Ayoko na rin maghabol pa sa pera ngayon kasi ayoko ng gulo. So pinasagdan na ako. Ayala, nalobat na niyo. Bago pa na akong gamit. Nagbi-blink na to. So parang hindi na to okay na battery. Anyways, ayun nga. Yun, isa yun. Pumunta dito na buntis and then nag-cash advance ng 1 month para ibayad daw sa utang. So para bang pumunta lang siya dito magtrabaho para mabayaran yung utang niya doon sa probinsya and then uwi na siya agad. Ang dami niya pa excuses, umabot pa sa point na parang nagsinungaling siya na inatake daw yung tatay niya, something mga ganyan. Pero alam naman namin na hindi talaga yun totoo. Ang daming dumaan talaga guys. Sabi ng iba, ang bilis daw naming makakita ng helper. Ay naku, hindi ganun kabilis. May nakikita kaming mga helper pero hindi ganun kadaling makakita ng matino na helper na magtatagal talaga. Yung bibuyag si Mariel, nagtagal mag 2 years na si Mariel sa amin. Pero yung bantay ni Kelsey, ay naku, ang dami. Yung isa, pinauwi naman ng husband niya, 1 week pa lang. Ilang days pa lang talaga siya dito, pinapauwi na siya ng husband niya. Ganun. Yung isa naman, basta ang daming issue. Buti na lang ngayon, mag 1 month na si ate na. 1 month na si ate ngayon. Katawanan kayo ang pangan Madi Food. Mura pong katong si Madi sa una, madilin din yung pangalan niya. Magwa 1 month na siya and so far, so good naman, okay naman. Mapagkakatiwalaan namin siya, magaling siya sa bata. Tapos, sobrang helpful din niya sa amin lahat dito. Kaya so far, okay naman and hopefully, magtagal talaga si ate sa amin. Kasi the past mga amo niya, matagal na siyang namamasukan sa mga bahay-bahay guys and nagtatagal talaga siya sa mga previous amo niya. Yung binantayan niya before kay Kelsey 4 years siya dun. So sana ganun din siya katagal sa amin kasi ang hirap talagang makahanap ng helper ngayon as in. Akala nyo lang madali pero hindi. Nag-try ako sa Facebook, ayun nga, pinauwi ng ng husband niya. Pero okay sana yun siya, no? Okay sana yun siya. Kaso lang, pinauwi ng husband niya. 1 week lang siya sa amin. So, ayan, nagsiset ako ng powder. Yung ginagamit kong powder ngayon guys is yung trending sa TikTok. Ito yung Barren Bliss compact powder. Yung shade ko is 02. Wala siyang coverage. Tingnan nyo naman. Wala siyang nabibigay na coverage na parang foundation na siya. Pero maganda siya pang mattify ng skin. Ayan. Maganda siya. Tapos mabango. Hindi naman sobrang strong ng amoy pero mabango siya. Mga ilang days ko pa lang ata itong gamit or siguro mga 1 week plus na to sa akin. So far okay naman. Nakakamat naman siya ng skin. Ayan. Concealer and concealer and powder lang yung gamit. 1 battery down. Ito okay naman siya so far. Pero sabi ni Melos, bibilhan na lang daw niya ako ng mga bagong battery. So ano daw mag-antos po. Yung question is, may balak ba no? So ayun, meron kaming dalawang helper guys, si Mariel at saka yung bagong bantay ni Baby Kelsey, which is buyag magwa 1 month na sa amin. Pero before that talaga, ang dami namin pinagdaanan. Ang daming mga issue talaga na sa mga nakuha naming helpers. Pero ayun, hopefully talaga magtagal na. Ito naman from Just D&M. When yung binyag ni Baby Kelsey, supposedly, isasabay namin yung binyag niya na nga tulog. Isasabay namin yung binyag niya sa birthday ni Melas, which is ngayong October 12. Pero, gusto niya magpunta ng beach, specifically sa Medellin. Ano siya, dito siya sa northern part ng Cebu. Hindi pa namin yung napupuntahan din.
Tapos ang daming nagsasabi na maganda nga daw doon. Yung kapatid ko sabi niya maganda daw talaga doon yung beach, white sand, ganun. So yun yung request niya. So hindi matutuloy yung binyag niya this month. And 2 months pa din naman si Baby Kelsey this month. So plano namin next month na lang yung binyag niya, which is ika-3 buwan niya. Yun din yung ginawa ko kay Khalil eh. Ika-3rd month ni Khalil, tsaka siya bininyagan. So, baka yun yung gagawin namin kay Baby Kelsey. Ayan, magko-contour lang ako ng very, very light. Probably November. Kung hindi matuloy sa November, baka December na talaga. Plano ko nga isabay na lang sa birthday ng mama ko, which is December 23. Para, 2 celebration, isang handaan. Ganun. Tapos 4 months na din si Baby Kelsey niyan. Sobrang cute-cute na na yan eh, na mahagwa na ba. Yung gamit kong pang contour is from Kat Von D. Ang tagal na nito sa akin guys, condo days pa to. Probably expired na to, pero hindi naman ako nagkaka-acne. Ginagamit ko pa rin kasi ang mahal ng bili ko nito that time. Nasa hindi na smell lang. Yung bili ko that time, so kailangan ko itong gamitin. My gosh. Hindi naman siya na paano. Nagagamit ko pa rin naman siya. Ayan, maganda pa rin naman siya. Kung hindi November, baka December na talaga. Yung iba nga, may nababasa ako sa mga mommy groups. Yung binyag, yung uso na pala ngayon, iba na yung uso kasi nga, practical na ngayon, mahal na lahat. Yung iba, sinasabay na lang talaga sa birthday ng bata. Sa first birthday, yung binyag. So, isang talaga siya, isang gastos, pero depende rin yan sa paniniwala nyo, budget, depende rin sa budget nyo. So, well, tingnan natin. Okay, let's move on to blush. Ayan, nagko-contour lang ako dito guys. Sa cheeks at saka sa nose. Kasi nga, ang taba ko pa talaga. Ayan. Yung timbang ko ngayon is nasa 73 kilos. Nanganak ako kay Kelsey, nasa 86. So, naka-lose na ako ng 13 kilos. 2 months postpartum. Pero before akong nabuntis kay Kelsey, 65 kilos ako nung nagmamali-France na ako ulit. 65. So, meron pa akong 8 kilos na ilulose before akong bumalik sa pre-pregnancy weight ko. Which is okay lang naman, not bad. Kasi nung kay Khalil, ang tagal ko talagang na-lose. O mga 1 year plus pa before ko na-lose yung pregnancy weight. So, mas okay ngayon yung pag-lose ko ng weight. Mas kontrolado ko yung kain ko ngayon. Kasi alam ko na yung gagawin na huwag mag-overeat. Para hindi din mahirapan mag-lose ng weight. Wala naman akong diet guys. Kung magtatanong kayo, hindi ako nagda-diet. Nagko-control lang ng kain. Hindi ko niraramihan yung kain ko compared nung kay Khalil. Nung kakapanganak ko pa lang kay Khalil, nakaka 2 cups, 3 cups of rice ako. Pero ngayon kay Kelsey, control ko mga 1 cup. Pinakamarami na siguro yung 2 cups. Madalang. So, yayo, pag bundak-bundak ka. Ay niya naligo eh. Kaya basin mo, kisaw si Khalil mo. Yung gamit kong blush is from Estee Lauder. Tinitingnan ko si Khalil sa CCTV. Kung napapansin nyo, tumitingin ako doon kasi sinicheck ko yung CCTV si Khalil. Si Kelsey nandun naman sa baba, sa sala. Si Mariel at saka si ate yung babantay. Si Khalil nasa kabilang kwarto lang. Tinitingnan lang namin sa CCTV. Ayan, yung gamit kong blush is from Estee Lauder. Ang ganda niya talaga. Oh, kahit sa camera, ang ganda ng itsura niya. Ayan. Yung shade nito is pure, 420 Rebellious Rose. Ayan, bigay lang to sa akin guys nung event nung opening ng Estee Lauder sa New Star Mall. So, kasama to sa PR package nila ang bongga kasi ang bongga ng PR package, may pa ganyan. And ang sobrang ganda. I get the hype. Kaya pala, madami ding nag-i-invest sa magagandang makeup or mamahaling brand ng makeup kasi iba din talaga yung quality. Mo talaga, ma-differentiate mo talaga, mako-compare mo talaga sa ibang mga brands or ibang mga makeup products na nagamit ko. Lalo na ako na sobrang addict ko sa blush, iba't ibang blush na yung na-try ko. Isa talaga to sa pinakamagandang blush na na-try ko guys. Ang ganda ng lapat niya sa skin. Ang ganda talaga guys. So, chinek ko yung price, nasa
2,900 ata, almost 3,000 pesos. Mahal siya guys. Pero yung ano niya kasi, yung packaging niya, very luxe. Tapos, maganda din talaga yung product itself. Meron itong kasamang brush pero hindi ko ginagamit. So, ayun. Kung may budget naman kayong mag-try ng mga mamahaling makeup, why not? Ang ganda nito. Tapos, kung addict ka rin sa blush tulad ko, ang ganda. Answer tayo ng question. Ang dami kong satsat, ang dami kong sinasabi, sorry. Kasi ngayon lang ako nakapag-film ulit. Supposedly may vlog ako nung birthday ko. Pero nasira yung laptop. Hindi na ma-recover yung files. Hindi na na-upload yung birthday vlog ko. Wala na, sobrang tagal na nun. So ngayon na may bago ng laptop, pwede na akong makapag-edit ulit. How is Khalil adjusting now na andito na si Baby Kelsey? Very good question. Hindi ko pa ata to na sasagot sa any of my videos, if I'm not mistaken. So, kumusta naman na kuya si Khalil? Actually guys, nung una, before that, maglalagay ako ng kilay. Yung gamit ko is from BYS, yung eyebrow powder nila. Ayan. Nasira na kasi, ayan, tingnan nyo, gamit na gamit. Yung shade is 01 Bold Brows. Tapos, ang gold brush lang. Ayan. So, kumusta si Khalil as kuya? Nung una, nung kakauwi ko lang galing sa ospital, hindi naman siya nag-mind na meron ng bagong baby, ganun. Kasi before, nagbubuntis pa lang ako, sinasabi ko na talaga sa kanya na there's a baby inside mama's tummy, ganun. Hinahag, kinikiss pa nga niya yung ano ko, yung tiyan ko. So, parang gets niya na may bagong baby. So, ayun nga, nung kakagaling ko lang sa ospital, wala, hindi naman niya inaway si Baby Kelsey kasi may mga napapanood ako or may mga nababasa akong gano'n na inaaway yung bagong sibling, bagong baby kasi nagsiselos, gano'n. Hindi siya gano'n guys, thankfully. Sinasabi po nga niya na cute Baby Kelsey, gano'n. Kinikiss niya yung paa, yung kamay. Pero, ayun nga, nakauwi na kami dito. Pero around mga 1 month, ganun, siguro napapansin niya na hati na nga talaga yung time ko. Hindi na laging Khalil, ganun. Kasi nagpapadede ako kay Baby Kelsey, ganun. Nakikita niya na inaasikaso ko si Baby Kelsey. So, may mga times, lalo na pag inaantok na, nagtatantrums na, may mga times talaga na parang feeling ko, hindi naman sana nagsiselos, parang gusto niya lang ng attention from me. Sinasabi niya sa akin, put it back, Baby Kelsey. Yung ano niya kasi, yung term niya sa ibalik mo is put it back. Put it back, Baby Kelsey. Love, Khalil lang. Gumaganon siya. Yan yung mga times na inaantok na siya. Gusto niyang gusto niya ako yung magpatulog sa kanya kasi guys, na-win na rin si Khalil. Hindi na siya nagbe-breastfeed sa akin. Na-win ko na siya totally, which is a very good thing kasi nga dumidede din si Baby Kelsey sa akin. So ayun, yan lang yung mga times na parang inaano niya si Baby Kelsey, pero wala naman yung mga nababasa ko na inaaway-away. Hindi naman umabot sa ganun so far. So, hopefully, hindi talaga. Kasi, feeling ko mabait naman si Khalil talaga, guys. Mabait talaga siya na bata. That's the reason why sobrang thankful ako na meron kaming nakuhang bantay ni Kelsey. Very thankful ako na may mapagkakatiwalaan akong bantay din ni Baby Kelsey. Kasi, kahit dalawa na yung batang binabantayan ko, at least meron pa rin akong time na mag-focus sa isa, lalo na pagtulog si Baby Kelsey or pagtapos ko na siyang padedein, pa-burp na lang, ganun, patulog, bibigay ko na siya sa nagbabantay kay Kelsey. Tapos si Khalil naman yung aasikasuhin ko siya, si Khalil naman yung patutulugin ko, ganun. Hindi ko ma-imagine kung wala akong kapalitan, guys. Baka dun siguro papasok yung mga selos-selos nung older sibling o ng older child mo. Kasi, hindi mo na siya maasikaso. Si Khalil siguro hindi siya nagsiselos kasi pag sinabi niya, put it back, Kelsey, ganun-ganun. Sinasabihan ko na siya na, wait lang, Kelsey is drinking milk. Ginaganon ko siya. Tapos, pagkatapos kong padidein si Baby Kelsey, ayan, kinukuha ko na siya. Nilalambing ko na si Khalil.
siguro, ayun, isa yun sa big reason or big factor na hindi siya nagsiselos. Kasi nahahati-hati ko pa yung time ko sa pag-aasikaso sa kanilang dalawa. Kasi nga, meron ding bantay si Baby Cassie. So, yun yung isa sa pinaka advantage na dalawa yung helper namin. Kasi si Maria, nakatoka talaga siya sa bahay, ganun, linis. Tapos yung bantay ni Baby Cassie, ayun, focus din kay Baby Cassie. So, you get it, di ba? Sa mga mommies dyan. So, I'm very thankful talaga kay my love, sa husband ko, guys. Kasi, supportive siya na kailangan namin ng dalawang helper, ganun, para hindi daw ako mahirapan. Hindi kami mahirapang dalawa. Alam niya din naman kasi na very hands-on ako sa mga bata. Kahit may mga helpers kami, alam niya na very hands-on ako. Gusto ko talaga na ako yung nagbabantay. Gusto ko talaga ako yung gumagawa. Lahat, as much as possible. Pero ngayon, na dalawa na, hindi na kaya, guys. Baka dyan na talaga dumating yung selos-selos ni Khalil. So, yun. Very thankful na ganito yung setup namin. Get all the help you can get. Kung kaya naman mag-hire ng yaya for the baby, go for it, guys. Wag, sa mga mamas dyan, wag tayong mag-shame. Wag natin i-shame. Wag natin i-shame yung sarili natin na hindi lang tayo yung nagbabantay ng baby. Kasi, mahirap din, Tapos, it's also for our mental health, physical health, emotional health, lahat na. Kung may ibang health tayong nakukuha. Yan yung natutunan ko sa first baby pa lang. Kasi nung kay Khalil, alam niyo na, first time mom, OA talaga ako. So, gusto ko ako talaga ako lahat. Gusto ko ganito. Very OC ako, ganun, paranoid. Pero I learned talaga from experience na okay din naman mag-ask for help. Family expenses at Chinks. Same setup pa rin kami sa expenses, guys, or sa finances namin dito sa bahay. Kahit noon pa nung isang baby pa lang or wala pang baby, kasi Khalil pa lang, same pa rin yung setup namin ni my loves. Ako pa rin yung main na nagbabudget. Ako pa rin yung main naghahawak ng pera. Sinasabi kong main kasi si my loves, meron din naman siyang access sa pera namin. Kasi of course, meron din naman siyang karapatan dyan sa pera niyan. Kasi of course, sweldo niya, ganun. Tapos, mag-asawa naman kami. So, okay lang din sa akin na may access siya. And then, may isang nag-iba kasi ngayon meron na kaming credit card. Noon talaga, guys, very against ako sa credit card. As in, super against. Ayoko talaga sana. Pero ngayon na-try namin, ngayon na-explore namin yung world of credit cards. Okay naman pala siya as long as responsible kang magbayad on time. As long as nababayaran mo on time yung mga na-swipe mo. Kasi kung hindi mo yan mababayaran on time, dyan na papasok yung mga malalaking interest. Ayan, mahihirapan ng magbayad, ganun. So, okay naman pala yung credit card. Basta, alam mo din na kaya mong bayaran yung mga na-swipe mo. So, yun yung ginagamit namin sa daily expenses, tapos mga grocery, ganun, mga gala-gala sa labas, ganyan. So, medyo madalang na akong gumagamit ng, anong tawag dyan, debit card. Mostly, credit card na yung ginagamit namin. Tapos, pagdating ng due date, dyan namin binabayaran lahat ng mga na-swipe namin, ganun. So, okay naman pala siya. Although, one downside is online shopping. Kung mahilig kayong mag-online shop, tulad ni my loves, ako mahilig din naman ako, pero nakokontrol ko din naman. Ayun, nakaka-tempt siya talaga. Kasi, hindi mo kailangan maglabas ng pera agad eh. Hindi mo makikitang nababawasan yung laman ng bank account mo. Hindi mo na-feel yung gastos. Ma-feel mo lang siya pagdating na ng bayaran or deadline. So, kung addict sa online shopping, kung mahilig mag-online shopping, mahirap labanan yung temptation. Pero, so far, okay naman, guys. Okay naman yung
credit card namin. And then, may mga perks din siya, may mga advantages. Meron ka mga points na nakukuha. For example, yung mga diapers nila Khalil and Kelsey, may points kaming nakukuha sa Lazada. So, instead of paying the full amount, nakaka-discount ako dahil sa mga points. So, malaking ano din yun kasi minsan nakaka 2,000 pesos na points for ilang day, for 1 month. So, parang wala na rin akong binayaran sa diaper. Okay, by the way, yung ginamit kong mascara is from Lovely Cosmetics. Ito yung favorite mascara ko for the past few months. Even before nanganak, ito na talaga yung ginagamit kong mascara. Ang ganda nito, guys. Binigay ito sa akin as PR, pero since nagustuhan ko talaga siya, tingnan nyo yung itsura ng lashes ko. Ayan, bumili talaga ako ng bago. Kasi minsan nasa sold out siya. Ang tagal ng restock. Shout out, Ma'am She Lovely. Yung may-ari din nito is kapwa Cebuana content creator ko, si Lovely Jeniston. So, please support Lovely Cosmetics. Alam ko, madami namang gumagamit nito. Pero, ayan, kung hindi nyo pa alam, meron siyang mascara. Ang ganda, guys. Sobrang ganda. Very comparable to Heroin Make Mascara. Sobrang mahal nun. Almost 1,000 pesos. Ito, 250 pesos lang to, if I'm not mistaken. So, ang ganda. Tapos, locally available din. So, eto rin. Excited akong i-share sa inyo. Hindi ko pa ito na-share sa vlog or kahit sa IG stories ko. Pero mag-answer muna tayo ng question. From Krisa, how's life with a baby, a toddler, and panganay na si my loves? In fairness, hindi naman very panganay feel si my loves. Katulad ng ibang mga nababasa ko rin sa mga mommy groups na yung husband nila nagiging parang panganay dahil sakit ng ulo, ganun. Hindi naman ganun si my loves, guys. Thankfully, I'm very thankful for that. Kumusta naman? Masaya, masaya, guys. And honestly, hindi ako ganun ka nahirapan ngayon kasi si Baby Kelsey, ibang-iba kay Baby Khalil. Buyag-buyag lang. Ayoko din, wag nating i-jinx. Buyag-buyag lang. Gusto ko lang i-share sa inyo, Lord. Gusto ko lang i-share sa kanila na I'm very proud of Baby Kelsey. Huwag natin i-jinx. Ibang-iba. Si Khalil kasi that time, newborn, for the lack of a better word, perwisyo gid si Khalil. As in, he's a very difficult baby, lalo na nung newborn. Nahirapan talaga ako kay Khalil. Wala talaga, literal, wala akong tulog nun kay Khalil. Kasi ako yung bantay umaga hanggang sa madaling araw. So, nakakatulog ako umaga, mga 4 hours lang. Ay, naku, yun yung mga nare-remember ko kay Khalil na nadi-differentiate ko siya kay Baby Kelsey. Si Baby Kelsey, guys, tulog ng tulog talaga. As in, very behave lang, basta sobrang ano ni Baby Kelsey. Although may mga times na every hour, every 2 hours nagigising, dede, pero yun lang. Tapos minsan gassy siya, nauutot, ganun. Pero normal naman yun for newborns. Pero hindi talaga yung grabing hirap katulad nung nare-remember ko kay Khalil nung baby pa siya. So, very different yung experience ko ngayon sa second baby. And sabi din ng PD ako na mas easy baby daw yung girls. So, baka isa rin yun sa reason kung bakit hindi ganun ka-stressful ngayon yung pagbabantay ng newborn compared to Khalil, which is baby boy. So, yeah. Ayaw i-jinx. Lord, ayaw i-jinx. So, yun. Happy naman, guys. Very happy naman kami sa sitwasyon namin. Sitwasyon talaga. Sa ano namin ngayon. Sa mga ganap-ganap namin ngayon. Sobrang cute ni Baby Kelsey. Alam nyo, nung una, to be honest, hindi pa talaga ako ready, diba, na mag-second baby, ganun. Ayaw ko pa sana talagang mag-second baby kasi bata pa si Khalil, tapos parang hindi pa ako nakakabawi sa tulog, ganun. Pero, pag nandito na talaga yung baby, guys, nandito na, wala na naalagaan mo na, na nalalaro-laro mo na. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam na may baby, may newborn, ang bango-bango, sobrang cute. Very precious talaga yung mga babies, guys. Kaya, yeah, ano sa feeling, maganda sa feeling. Excited ako laging, anong tawag dyan, gumising. Kasi natutulog pa rin ako sa umaga kasi nga panggabi ako, or pang madaling araw ako. So, excited akong gumising kasi sinecheck ko yung mga bata. Ayan. Ibang-iba talaga pag nandito na yung baby.
kahit sa pregnancy duration, kahit sa during pregnancy parang hindi pa, yung sa isip ko hindi pa talaga ako ready, magpupuyat na naman ako, pero pag nandito na talaga yung baby, ibang feeling talaga siya, nakakatuwa talaga yung mga baby. So life is good, okay naman. I just miss vlogging, I miss taking photos for Instagram, Facebook, I miss making content. Kasi ngayon guys, ayoko pang mag-picture as much as possible kasi hindi pa ako confident talaga sa katawan ko. Ayan, kita nyo naman na nag-gain talaga ako ng weight, tumaba, of course, kasi kakapanganak lang. So, ayan, I'm trying my best na mag-lose ng weight. Hindi naman sa mabilisang paraan. Gusto ko lang mag-gain ulit yung confidence ko na before I got pregnant with baby Kelsey. Kasi that time, pumayat na talaga ako eh. Punta na ako ng Marie France, nag-diet na din ako that time, tapos nabuntis. Ayun. So, yun yung nami-miss ko, yung pag-vlog. And then ngayon guys, medyo naiilang kasi talaga akong mag-vlog. To be honest lang. Naiilang na talaga akong mag-vlog kasi ang dami na namin dito sa bahay. Tapos, yung bago din naming helper, hindi ko din alam kung comfortable siyang makita sa camera or what. Or hindi ako comfortable talaga na may mga bagong tao sa bahay. Kahit nga kay Mariel, medyo nahihiya pa rin akong makita niya akong mag-vlog, ganun. Kahit matagal na si Mariel sa amin. Iba pa rin, iba talaga, iba. So, parang feeling ko kailangan ko mag-vlog para mag-gain ko ulit yung confidence sa pag-vlog dito sa bahay. So, give me some time lang. Pero gusto ko talagang bumalik sa pag-vlog. Lalo na nabuhay itong camera ko. So far, life is good. Yun lang yung nami-miss ko, yung pag-vlog, pag-create ng content sa social media, picture. Ganon kasi yun yung trabaho ko eh. Vlogging, pagpo-post ng mga pictures, ganon. Yun yung main trabaho ko, kaya don't judge me. Magli-lipstick na ako guys. Yung gamit kong lipstick combination ngayon is from Lovely Cosmetics, yung lip liner. Dalawang shade yung gamit ko, pinagpapalit-palit ko lang. Yung first na favorite ko is yung Baby Girl. Swatch natin. Ayan yung shade ni Baby Girl. Baby pink siya. Tapos another shade is Slay. Laging sold out to. Ewan ko kung makaka-order pa kayo nito guys, pero chinek ko yung website, yung Lazada nila sold out, yung Baby Girl. Yung baby pink na shade, ito yung lagi kong ginagamit kasi bumabalik na ako sa pag-gradient lips. Yung favorite ko noon pa talaga before nagka-baby, gano'n. Kung matagal na kayong nanonood ng videos ko, makeup videos, alam nyo na favorite ko yung pag-gradient lips. Hanap ako ng bagong combination. So, ayun na nga. Gamitin natin si Lovely Cosmetics in the shade. Salud! So, nilalagay ko lang to all over my lips, guys. So, parang ginagawa ko talaga siyang lipstick. Instead na lip liner lang, nilalagay ko siya all over my lips. Kaya, nagbabaon na din ako ng sharpener. Ayan, bumili ako sa sa SM ng sharpener. Kasi gumagamit na ako ng lip liner. So, kailangan ko ng sharpener every time na ano itong lip liner ko. So, ayan. Lalagay ko siya all over my lips. Ayan yung shade niya. Diba? Ang ganda. Hanggang dito sa taas. Ayan. Kaya medyo aksaya din to. Pero, affordable lang din naman to, guys. Ayan. Ang ganda ng shade talaga. Ito yung mga bet kong shade. Mga pink. Mga pabebe pink. Pagdating sa lipstick. Pero sa lip tint, red pa rin talaga ako. Ayan. Baby pink siya. It reminds me of MAC. Yung MAC na baby pink na lipstick. Ayan. Pwede naman na ganyan na. Ang fresh. Nakaka-fresh talaga siya. Ayan. Pero minsan, pag gusto kong medyo vavavoom, nag-gradient lips ako. Yung ginagamit ko is from Estee Lauder din. Isa din to sa binigay nila kasama ng blush. Ayan. This is the Pure Color Lipstick Matte in the shade 682 After Hours. Ayan, ang ganda na packaging, guys. Very luxe din. Ayan. Yan yung
shade niya dyan. Nung una, sabi ko, hala, hindi ko ito magagamit kasi hindi naman ako nag-lipstick ng ganito ka-dark. Pero, ayun nga, na-discover ko tong lip liner na to. And then sabi ko, hala, pwede ito pang gradient lips. Lalagay ko lang siya sa gitna kasi of course gradient. Ganyan-ganyan lang. Very lightly kasi sobrang pigmented nito. 1,900 eh. Kailangan pigmented talaga. Oh, ganyan siya. Ganyan yung effect niya. Pak! Ganda, diba? Oh, pak. Hindi nga lang to ganun ka long lasting na combination, guys. Pag kumain ako ng mga masasabaw, ganun, or kahit nga nagkakape lang ako, natatanggal talaga siya agad. Lalo na tong lipstick na bubura talaga siya agad. So, tiis ganda lang. Reapply lang talaga. And I don't mind kasi gustong-gusto ko naman yung itsura niya. So, ayan. Okay, let's answer 2 more questions and then outro na ako, guys. So, from Miss J. Sup, any other business po ninyo except sa Airbnb property? Gusto ko lang to i-segue. Thank you for the question kasi gusto ko i-segue yung condo namin. Yung tinitirhan namin noon, kung nanonood kayo ng mga previous mga old vlogs, yung tinitirhan namin condo noon ni My Loves is pinapa-Airbnb na namin. Almost 2 years na and so far, so good. Okay na okay siya kasi of course given the location ng property, tapos pinaganda din ni My Loves yung interior. Maglalagay ako ng photos dito sa screen, tapos ilalagay ko din yung link sa description box kung gusto niyo mag-book ng Airbnb or condo dito sa Cebu. Gusto nyo nasa city talaga, i-try nyo yung condo namin, guys. I-book nyo yung condo namin. Good for 4 persons na rin yun. So, kung 3,000 per night kasi siya, so magkano lang yung ambagan nyo per person, diba? So, yun. Yun lang naman yung negosyo namin. Yung Airbnb, yung condo. Pero ako, meron akong iba't ibang income. Aside from YouTube, aside from vlogging, ganun. Meron din akong mga income from affiliates, yung mga Lazada, Shopee affiliates. Pag nagpo-promote ako ng product, kung nakikita niyo yung mga IG stories ko, yung mga naglalagay ako ng link ng product, ayan, isa din yan sa mga parang business or income na nakukuha ko every month. Okay din yung income na yan, guys, kasi nagpo-post ka lang ng mga products, nagre-recommend ka ng mga products na nabili mo, na nagustuhan mo, tapos every time, ayan, nalobat na nga talaga yung camera ko, guys. Nalobat na yung 3 batteries. So, ngayon, alam ko na pwede pa itong mga batteries na to. I-end ko na lang yung video. Anong gusto niyo makita sa vlog? Kung gusto niyo ba ng daily routine namin, daily life namin with a newborn ulit, tapos with 2 kids na. So, ayun, again, guys, thank you so much for watching. I hope to see you on the next vlog. Dagang salamat! Bye!